May palakad-lakad na para tayo ay nasa plaza o nasa SM na nagwi-window shopping. Ang nais ko, nakikinig kayo. Hello. At kung ang daan ay totoong mahaba sa ganang iyo na anupat, hindi mo madadala sapagkat totoong malayo sa iyong dako na pipiliin ng Panginoon mong Diyos na paglagyan o paglagakan ng kanyang pangalan pagka ikaw ay pagpapalain ng Panginoon mong Diyos. When the Lord blessed you in a very far away land and you intend to give your tithes and offering. Okay? Nasa ng conversion, next verse, 25. Pakingge ay iyong ang sasalapiin. Conversion into money. Ba't ka magpapadala mga kapatid mula sa New Zealand ng gatas ng baka at iyong ipapapackage sa LBC? Convert. God is intelligent. Ipagbili mo ang gatas at kwartahin mo at ang naging halaga nito ang ihahandog mo sa templo ng Panginoon kahit malayo ka. Saan? Sa kanyang templo. Ay iyong ang sasalapiin at iyong itatali ang salapi sa iyong kamay. Ayan. At paparoon ka sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos. Eh, Pastor, paano yan? Nasa ng kapraktikalan dyan? Nakatali ang ikapo sa iyong kamay at uuwi ka. Pag uuwi ka. Pero marami akong miyembrong umuwi galing sa abroad, hindi naman kasama mga kapatid ang ikapo ng sumimba. Alam mo kung saan nakatali ang kanang ikapo? Sa kahadiyero. Iwan. Next, 26. At iyong gugugulin ng salapi sa anumang nasain mo sa mga baka, o sa mga tupa, o sa alak, o sa matabang, matapang na inumin, o sa sinumang nasain ng iyong kaluluwa, at iyong kakanin doon sa harap ng Panginoong mong Diyos, at ikaw ay magagala, at ikaw ay at ang iyong sambahayan. Pakihanap na ng salamin ko. Next, 27. At ang Levita, manggagawa sa templo, na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, ay huwag mong pababayaan, sapagkat sila'y walang bahagi ni mana na kasama mo. O, paklaruhin ko 12 tribo. Isang tribo doon, sa templo lang sila mabubuhay at magtatrabaho. At ang sabi ng Biblia, ang Panginoon ang iyong bahagi. Ang mga Levita ay hindi binigyan ng lupain upang sila'y tumirik doon at magtrabaho at kumita. The 11 tribes are privileged to earn money and raise their possessions. Pero ang Levita wala. Anong tungkulin ng 11? Buhayin ang pamilya ng mga Levita doon sa nagtatrabaho sa templo. Naintindihan nyo ka? Ayan, sapagkat siya ay walang bahagi ni mana na kasama mo sa bayang Israel. Next, 28. Sa katapusan ng bawat 3 taon ay iyong kukunin ang buong 10 bahagi ng iyong bunga sa taong iyon at iyong ilalagay sa loob ng iyong mga pintuang daan. 29. At ang Levita, sapagkat siya ay walang bahagi ni mana na kasama mo, at ang mga taga-ibang bayan, at ang ulila, at ang babaeng bao, na nanga sa loob ng iyong mga pintuang daan, ay magsisiparoon at magsisikain at mga bubusog upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay sa iyong ginagawa. Now, sino po yung pwedeng makatikim ng ikapo na dadalhin mo sa templo? Ulila,
Hindi na makapagtrabaho, ha? Pangalawa, babaeng balo. Wala nang kasamang mga anak, ha? Pangatlo, yung mga manggagawa sa templo. Ang sabi doon, bubusugin mo sila. Hindi mo sila kalilimutan. At ang sikreto ng pagpapalay, hindi hanap buhay mo. Giginhawa ka pag mahal mo ang mga Levita. Ako ba ay Levita? Nagtatrabaho ba ako sa templo? Alright. So, dadagdagan pa natin, Bambam, ang iyong gustong pagsasaliksik. Sagot sa tanong, lahat ba? Kawikaan 3:9. Kawikaan 3:9. Bigla kinakuha pa ng ibang silya. Ang dami namang silya dito. Dito na kayo. Tumabi kayo sa Nanay Santat nang kayo ay mag-mature din. Yan. Guwapo mo dyan. Kawikaan 3:9 Gs. Bible ito, ha. Parangalin mo ang Panginoon na iyong tinatangkilik. At ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Next, sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig na sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. May pagpapala ba sa pagbibigay ng ikapo at unang bunga sa Panginoon? Amen. Alright, ang sabi po sa King James Version na ating binasa, sa lahat. Nabasa mo ba sa lahat? Sa verse 9? Binigyan ka, pinagtrabahuhan mo, napapaskuhan ka, nanalo ka sa waiting. Hindi kasama yun, ha? Hindi kasama yun. Ninakaw mo, hindi kasama yun. Okay. Of all thine increase. Ang tanong, yung bang lahat ng pag-angat mo sa pamemera, ikaw ang may gawa at may trabaho? Of all thine increase. Unang Korinto, Kapitulo 3, basa. Ikaw ba ang may gawa ng lahat ng increase? Ang lahat ng increase ay sasagutin. Okay. Baba mo sa verse 6. Yan. Ako ang nagtanim. O, ikaw yung nagtanim. Si Apollos ang nagdilig. O, ang Diyos din ang nagdidilig. Ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Naintindihan mo? Kaya huwag kang mayabang na ikay yumaman dahil ikay masipag at magaling. Ang Diyos ang nagpapalago. At ano ang kanyang gustong palaguin? Lahat. At ano ang ating moral obligation to God? Lahat ay bigyan ng ikapo dahil lahat ay pinalago ng Panginoon. Pinagtrabahuhan mo man o tinanggap mo lang. Say Amen. Amen. Klaro, ha? Pastor, bakit sabi ni Paring Eli Soriano ay hindi na dapat tayo mag-ikapo sapagkat yan ang sinasaad sa Mateo 23:23. Liwanagin natin. Basa. Minura at pinagalitan ni Jesus ang mga Pariseyong nakatira sa templo at mga eskriba. Pinagalitan. Yan. O, i-Englishin muna natin. Yan ang nakalagay. Miami, Tagalog. Salamat, David. Okay. Woe unto you, scribes and Pharisees,
Sabi ni Eli Soriano, ang nagbibigay ng ikapo, hypocrites. Sabi ni Eli Soriano, naintindihan nyo? For ye pay the tithe of mint and anise and cumin and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. This ought ye to have done. Ano yun? Judgment, law, matters, mercy, and faith. Gawin niyo yun. Mas weightier of the law yun. And not, pinutol ni paring Eli Soriano, and not to live the other, duma sa other, kasama sa usapin ng tithes, undone. O tatagalogin natin, kasi Pilipino kayo eh. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng, ano yan, sa ikapo. Kaya nga bumasa, ng yuberbuena at ng anis at ng komino, at inyong pinababaya ang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na dili iba't ang katarungan, makatarungan ba na ang ikapo ay bahagi ng Diyos, kanya yon, hindi iyo? Uulitin ko, makatarungan ba ng ikapo ay bahagi ng Diyos at hindi iyo? Uulitin ko, hindi kinasagot. Makatarungan ba na yung ikapo ay bahagi ng Diyos at hindi sa iyo? Makatarungan. O, dagdagan pa natin. Sa ano yan? Kahabagan ba ang magbigay ng ikapo? Oo, abay, mamamatay ng tatrabaho sa templo. Napakawala mong puso. Napakawala mong habag sa mga manggagawa sa templo. Hello? At ang pananampalataya, yung bang pagbibigay ng ikapo sa Panginoon ay pananampalataya, abay, oo. Hindi ka natatakot isauli. Actually, hindi ibibigay kundi isauli ang ikapo. Nandyan ba kayo? Isauli mo ang ikapo. At ang gumagawa ng pagsasauli ay lumalakad sa pananampalataya. Kaya pag hindi ka nagsasauli, hindi ka nabubuhay sa pananampalataya. Hello? Alright, dagdagan natin yung pinakapuwitan. May mga tao sa Jollibee ang gusto'y hita, ang gusto'y dibdib, ang iba'y impakpak. Ako gusto ko po puwit. Masarap yun. Sa talatang yan, masarap pag-usapan yung puil. Bakit? Sabi niyan, datapwat, dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaan di gagawin yung iba. Ay di kasama ikapo. Hello? Hello? Sa mga hindi nag-iikapo, ayaw mag-amen. Alright. Sa mga nag-iikapo, sumigaw ng amen. Nag-iikapo ako eh. Sa mga nakigaya lamang mga kapatid sa pag-amen, God knows. Ito ngayon ang lunduan ng Malaki, Kapitulo 3, talatang 10 hanggang 12. Sabi ng iba, si pastor ang paboritong talatay Malakay. Abay, panghuli, ang dami nating binasa. Amen.
at ang bintang ng ibang mga miyembrong matigas ang puso, yan si pastor, sumalakay na naman. O, tingnan natin ang Malakay, Kapitulo 3, talatang 10. Tingnan nyo, hindi sinabing ibigay. Dalhin. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Gusto niyo po bang kayo'y pagpalain ng Diyos sa inyong silid na walang sapat na kalalagyan? Amen. Apaw. Alright. Paano kung hindi nagbibigay ng ikapo at patuloy na nayaman? Wala namang nangyayari. Ako'y nangangamba sa inyo. Makinig. Makinig. Binagyo ka tayo na nakaraan. Meron ka sa inyo na pinsala? Wala. Ang iba natanggal na lang ng bubong. Yung iba, anong nangyari sa bahay nila? Lubog ang bahay. Lubog ang kotse. Hindi basta tanggal ang bubong. Lubog ang bahay, lubog ang kotse. Okay? Anong pinupunto ko? Hihintayin nyo pagka yung verse 11. Huwag niyong subukan ng Panginoon. Maganda na ang ginagawang pagpapala at pag-unlad ng buhay mo. Huwag mong hayaang isang pitik ka lang ng Diyos. Ubos lahat. Hello? At aking sasawayin ang mananakmal. Merong mananakmal. Si Satanas yun. At pinahihintulutan niya pag hindi ka nag-ikapo. Alam niyo po ba ang tunay na insurance? Ikapo. Sasawayin ko ang mananakmal insurance. Dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa iyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang iyong puno ng ubas sa parang, sino may sabi? Si Eli Soriano? Si Darrell Magsumbol? Hindi. Sabi ng Panginoon ng mga, bakit kaya sinabing hindi Panginoon ng nilikha, kundi Panginoon ng mga hukbo? Sapagkat siya ang general ng lahat ng mga sundalo. Ang sundalo ay hindi nagtatrabaho. Ang trabaho niya mga kapatid ay magbantay sa kabuhayan ng kanyang mga anak. At siya ang general ng lahat ng sundalo at dinideploy niya ang kanyang mga sundalong bantayan ang kapakanan, siguradad, kaligtasan ng kabuhayan ng isang mamamayan. Amen. Ngayon, saan magpapasahod ang Panginoon ng mga hukbo? Sa ikapo. Tingnan nyo, sakit ninyo, dapat patay na kayo, gumaling kayo. Dahil may mga hukbong nanalo sa inyo. Tingnan ninyo, na-abroad kayo dahil may mga hukbong nanalangin para sa inyo. Tingnan nyo, dapat ubos at sunog ang pera ni tatay sa bisyo sa alak dahil may hukbong lumusog sa iyo at iniligtas ka sa bisyo ng kasalanan. Hindi ka na naubusan ng pera at hindi na natatapon sa walang kwentang bagay ang iyong pinagtrabahuhan dahil iniligtas ka sa masamang bisyo ng hukbong ng Panginoon. Eh ano ngayon ang magiging kapalaran ng mga hukbong ng Panginoon? Abay, di pa kainin niya ang kanyang mga hukbo. Paano? Ikapo. Paano ba nakita ang guro, mamalo? Ikapo ng mga mamayang Pilipino. Paano ba nakita at nabubuhay ang mga sundalo sa bansang Pilipinas? Ikapo o buwis ng mga Pilipino. Tama ako? Mali. Alright. Verse 12. Tingnan niyo ha. Taas ang kamay narito na pakinggan ang patotoo ni Glenn.
70,000 ang kanyang linis nakita buwan-buwan. May bahay, may lupa, may kotse, may mga negosyo. Tapos na ang panganay na anak, matatapos ang isang anak. Bakit? Kung binanggit yan, tatawagin kayo ng lahat na bansa na ano? Mapalad. Sapagkat kayo'y magiging maligayang ano? Lupain. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Now, babalik rin natin ang kwento. 30. Ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin. Sabi ng Panginoon, gayon may inyong sinasabi, sa ano kami nagsasalita ng laban sa iyo? Ano ba sinasabi niya? Ikaw po, ay dinalaban ka sa Panginoon. Hello? Abikaliwanag naman wala akong binago diyan. Iniintindi lang natin. When you never believe and practice tithing, you are against God's Word. Tatagalogin ko, pagka ikaw ay hindi nagbibigay ng ikapo, laban ka sa Panginoon at sa Kanyang salita. Hindi magiging totoo sa iyo na sasawayin ang mananakmal, sasakmalin ka. Hindi totoo na iingatan ng Diyos na hindi sirain ang iyong mga ari-arian, masisira ka. Hindi totoo mga kapatid na magiging mapalad ka, magiging malas at sumpa ka. Sabi ng, kayo'y kasumpa-sumpa na mga sumpa. Ye are cursed with a curse sa English. Sinusumpa ng Diyos ang hindi nagbibigay ng ikapo. Sabi ng Bible, hindi ko sabi. Saan yan? Verse 8. Malakay 3:8. Basa ha. Nananakawan baga ng tao ang Diyos? Gayunmay ninanakawan ninyo ako. Ulit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Next. 9. Ayun. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat ininyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. 10. Babalik tayo. Dalhin nga ninyo bla 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 ang ikapo at mga handog sa aking kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bayan. Amen. Umulit lang tayo. Nasagot ko na ba, mga kapatid, ang tanong ni Bambam? May sagot ba ang Biblia? Oo, ang tanong. Alam niyo, madaling lusutan yan Yung bang papasko, mag-iikapo ako? Oo. Yung bang bigay ng tupad AX, mag-iikapo ako? Oo. Hello? Hello? O, di sagot na. Ang tanong, ako naman ang magtatanong, ikaw kayo nagbabalik ng ikapo ng tamang sukat? May naglilista mga kapatid ng ikapo, nakalagay, tithes. Pero hindi tama ang sukat. O, magkikwentahan tayo ha. 1,000, magkano ang tithes? 10 piso? 100 piso? 1,000,000? 5,000,000? Ang galing nyo magkwenta baga, pagpapasok sa inyo. Pero pagka ibibigay sa gawain ng Panginoon, nasisira ang inyong calculator. Hello? Pagpapasok sa inyo, nasisira. Maganda, brand new. Maganda ang computasyon. Kahit pikit. Tingnan mo, kada yung sumagot. 5,500,000. Kaganda, ano? Abay, pagdating sa sobre mga kapatid, sumasahod, daliwa, bilang sundalo, 40,000. Abay, makikita ko mga kapatid sa tithes, 20 pesos. Tamang sukat?
Nandaya ba siya sa Panginoon? Oo. Mga Gawa, Kapitulo 5. Ano ang nahihita ng mga mandaraya? Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 11. Maganda pala yung preaching na inaalam nyo ang sagot sa inyong mga tanong. Acts chapter 5. 1 to 11. Nasa Mandaraya na tayo, ha? Datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias na kasama ng kanyang asawang si Sapphira ay nagbili ng isang pag-aari. Magkano kaya yon? Hindi binanggit sa Biblia. At inilihim ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa. Uy, may connivance. At dinala ang isang bahagi. Uy, hindi pa nakasampung bahagi. At inilagay sa mga paanan ng apostol. Halimbawa, ang presyo ng lupa niyan ay 1 milyon. Ay kung iisang bahagi, what is the 1% of 1 million, Brother Jess? 10,000. 10,000. Yun lang ang ibinigay niya. At havay na siya. At dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Okay, next. Tatapat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit punuspos ni Satanas? Aray. Ang mandaraya na hindi nagdadala ng tamang sukat na bahagi ng Panginoon, pinuspos ni Satanas ang kanyang puso. Tanong, gagaling ba ang buhay ng mga taong ganyan? Ituloy natin upang magsinungaling sa Espiritu Santo. Yan pa. At upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa. Yan pa. Diretso. Nang iyo'y nananatili pa, hindi baga iyo'y nanatili sa iyong sarili at nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan, ano't iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Ano nangyari? 5. At marinig ni Ananias ang mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga. Patay. Sa mga mandaraya, patay kang bata ka. Anong sabi ng Biblia sa mga mandaraya? Patay kang bata ka. Pastor, marami naman magnanakaw sa simbahan. Ayun, maganda na alaala ko. Marami naman magnanakaw sa simbahan at hindi namatay. Talaga? June Arago, patay. Nanding Basit, patay. Benny Basit, patay. Jennifer Basit, patay. Are you with me? Iba yung bastang pumikit lang, parang natutulog lang sa St. Peter. Pero yung mamamatay kang walang pangkabaong. Mamamatay kang mahirap. Mamamatay kang hindi handa ang mga iniwan. O kaya naman kung merong inipon bunga ng iyong pagkadamot, mamamatay kang hindi ka pa naililibing, pinag-aagawan na ang iyong kayamanan. Hello? O sige, sabihin mo sa akin. Makinig! Huwag mong subukan ang Diyos. Patay ka. Hello? Patay ka. Sinasabi ko, patay ka. Tamaan ka ga. Mamamatay ka. Masakit mamatay ng hindi kalooban ng Diyos. Pastor, pwede bang yung kamatayan ng mamatay yung gumawa ng sala? Yun ang mas masakit. Pwedeng mahal mo sa buhay ang mamatay. Akala natin,
sandali, pag sinabing namatay, nalagutan ng hininga, pwedeng namatay na ang iyong kabuhayan. Lugi. Nandyan ba kayo? Napakalawak ng usaping patay. Pwedeng natanggal sa trabaho. Pwedeng baldado ka, paralisado, patay ang katawan, hindi ka na efficient makapagtrabaho. O kaya naman, nag-ipon ka ng iyong pagkita, mga kapatid. Milyon ang iyong naipon sa abroad at hindi mo tinalima ang salita ng Diyos. Eto ngayon, ang bagay sa iyo, nagkasakit ka. Ang tawag doon, hindi biglang patay, killing you softly. Paano? Walang galing ang sakit. Cancer, halimbawa. Are you with me? At ikay i-hospital. I said, i-hospital ka. Anong mangyayari sa anak mo? O ikaw ay na-hospital? Makinig. Makinig. Mas gusto ko nang magbigay ng ikapo sa templo kesa sa hospital. Hello. Sana'y hindi kayo natuisod, kundi natuto. Ipag-pray mo nga kay Lord, saraduhan ng Diyos ang konkretong pagkaunawa, tamang espiritu, ibigay yung mikropono, ipag-pray mo ang usapin ng pag-iikapo. Ako muna magpe-pray bago ikaw. Tumayo tayo. Kahilingan at panalangin ni Bambam na nagtanong dahil umatin sa prayer meeting. Panginoon, narito po si Bambam, nawa po siya ay mag-iikapo na sa lahat, pati ng mga bigay. At pagpapalain mo po ang kanyang buhay. Patibayin mo po ang kanyang pananampalataya kasama ng kanyang buong pamilya. Si Joel ay lumago kay Jesus. Kahilingin niya, O Panginoon, madaling lang ito sa iyo, bigyan mo siya ng bahay at lupa. Ang karunungan, kabaitan ng kanyang anak na si Ju habang nag-aaral ay ipagkaloob mo, O Panginoon. Sa kahilingan niya, O Panginoon, upang siya'y makapagbigay ng masaya at matustusan ng pamilya ng sapat, bigyan mo, Panginoon, siya ng negosyo. Mailalakat ang kanyang karunungan at ang buong puso na ang kabuhayan ito'y aasenso. Pagpalain ng kapatid kong ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kay Lord. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na Ama namin mga Panginoon sa lahat. Ikaw na Diyos na nakaupo sa iyong paglukan, nakatingin sa buhay ng bawat sa amin. O dakilang Panginoon, ang iyong mga salita na nahayag na iyong umagang ito. Tungkol, Panginoon, sa pagbibigay, ay nawa, Panginoon, kami matuto na po ng iyong Diyos. Ang ikasampung bahagi, hindi amin, Panginoon. Ito'y para sa iyo, Panginoon. Ito'y bunga ng biyaya mo sa buhay ng bawat sa amin, Panginoon. O kay rami namin nakikita, mula noon hanggang ngayon, pinapalo mo dahil sa pagiging makasalita, Panginoon. Ang aking dalangin, Panginoon, nawa kami, Panginoon, matuto. Kung kami mag-iimbot, Panginoon, kami rin naman po ay mahihirapan. Kaya tuloy mo po ang bawat isa ng mga tuto. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, laging handang makinig at tumugon sa iyong mga salita, Panginoon. Kung nawa kami maging madamot, makasarili, kaming lahat, ako nagsasalita, silang nakikinig ay nagkakamali rin, Panginoon, sa usapin ng nalalapin. Ngunit, Panginoon, ang aking dalangin, kami patatawarin. Kami iyong turuan, isilin mo, Panginoon, sa aming puso at isipan. Huwag namin pababayaan ang iglesia, Panginoon. Sapagkat ikaw ay patuloy na mabuti. Ikaw ay patuloy na nagpapala kahit kami nagkakamali at nagkukulog sa iyo. Panginoon, tulungan mo po ang bawat sa amin, Panginoon. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Open your Bible with me in Acts chapter 6. Ito po ang ating mensahe. Show on the screen. Acts chapter 6.
Acts chapter 6. Verse 8. Sagutan tayo. At si Esteban, na puspos ng biyaya at ng kapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at ng mga tanda sa mga tao. Verse 9, you read. Nagpatawag sa sinilid ang ilan sa namasa at sinagoga na tinatawag ng sinagoga ng mga Demonyo at ng mga Sirenyo at ng mga Anagino at ng mga Tagasisa at Tagasya na nagpatalo kay Esteban. Verse 10, at hindi sila makalaban sa karunungan at espiritu na kanyang ipinangungusap. Verse 11. Verse 12, at kanilang ginulo ang bayan at ang mga matanda at ang mga iskriba at kanilang dinaluhong at sinunggaban. Naku, pambihira si Esteban. At dinala siya sa Sanhedrin. Verse 14, sapagat narinig namin kanyang sinabi na itong si Jesus na taga Nazaret ay iwawasak ang dakong ito at babaguhin ng mga kaugliang ibinigay sa atin ni Moses. Next. Okay, chapter 7, verses 1 to 2. Sabay-sabay tayo. Ready? Begin. Oh, nawala. Go. At sinabi ng dakilang saserdote, tunay baga ang mga bagay na ito. Verse 2. At sinabi niya, mga kapatid na lalaki at mga magulang, mga kinig kayo, ang Diyos ng malulati ay napakita sa ating amang si Abraham at nang siya ay nasa Mesopotamia, bago siya tumahan sa Haran. Pagpalain mo, Panginoon, ng pag-aaral na ito. Make me a channel of blessing, O God, as the culmination of our worship. Let your people understand. Open their hearts, open their understanding, give them sound mind, O Lord, increase their faith. And I pray that you're going to change them for the better, to conform to the image of His Son, Jesus Christ. Walang pinakamagandang halimbawang gagayanin kundi Ikaw, upang makalakad kaming katanggap-tanggap, kalugod-lugod, at malabis mong pinagpala ayon sa iyong pangako. Patawad ko sa mga sala at karumihan, palaguin niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tayo may maupo, ang mensaheng ating pag-aaralan ay pinamagatang Abigail. Tatagalugin ko ha, isulat ninyo. Basahin yung untitled. Ready? Go. Ilan ba kayong oras na tulog? Ako po'y dumating dito mga kapatid. 1:30. Galing sa malayong pagbabiyahe ng Mendez, Nasugbo at Tagaytay at Alfonso. Mission work. Ako po'y natulog mga kapatid ay 3:00 na. At ako'y gumising, hindi ako nali. Kayo naman yata ay nakatulog ng mahaba-haba. Bakit parang kayo yung parang puyat? Sigla-siglahin naman na yung katatpo niyo yung Panginoong Jesus eh. Amen. Hello. O anong title ng ating mensahe? Basa, go. O sino magtatagalog niya malo? Paki nga. Pakitagalog nga niya kung anong ibig sabihin. Dali yan. Yan ang SSS ng ating pong pag-aaral. Ang karagatan ay lumangoy sa loob ng barko.
magkakaroon tayo ng tinatawag na paghahambing o analogy. Sa Bible, hindi mintis. Ang karagatan ay larawan ng mga tao o sistema ng sanlibutan. Yung lumangoy, sistema. Yung barko, iglesia ng Panginoon. The church that Jesus built. Naintindihan nyo? Para maintindihan nyo ang ibig sabihin niya, tama na ang barko ay lumangoy sa karagatan. Pero nakakatawa at nakakatakot pagka ang karagatan ang lumangoy papasok sa kabarkuhan. Lulubog. Sa isang salita, we are in this world, but not of this world. Ang mga anak ng Diyos ay nasa sanlibutan, pero hindi tayo namumuhay ayon sa taga-sanlibutan. Kayo'y anak ng kaliwanagan, kayo'y anak na tupang hinirang, kayo'y para sa Diyos at hindi para sa Diyos ng sanlibutan, at hindi dapat tayo mabuhay ayon sa sanlibutan. Isa pang paliwanag sa talatang yan o sa title na yan, kung lahat ng mga miyembro sa simbahang ito ay katulad mo, lulutang kaya ang simbahan o lulubog? Kung ang lahat ng miyembro ng simbahang ito ay katulad mo, lulutang ba ang simbahang ito o lulubog? Ang Diyos ang makasasagot. At hindi mo maikakaila sa iyong sarili ang tunay na kalagayan. Amen? Ako po'y 34 na taon nang nanirahan dito sa Mabini. 33 pala. Since 1992, February 2. Hindi ko malimutan yan. At sa 33 taong pagpupunyagi sa pangaral ng Ebanghelyo, ayon po sa talaan, ay nakikita ko sa Biblia ang aking mga nabautismuhan. Gusto niyo makita sa Biblia ang aking nabautismuhan sa loob ng 33 taon? Unang Korinto, Kapitulo 15. Basa. Verse 6. 6. Pagkatapos ay naranasan si Jesus o napakita si Jesus sa mahigit 500 kapatid na paminsan. Ilan ang numerong binanggit dyan na nakita nila si Jesus? 500. Mga ginang at ginoong pinapipitagan, ang ating pong bautismadong miyembro sa barkong ito ay nasa 500 mahigit. So, biblical ba tayo? Yes. Hari manawa ng lahat ng yan pagka nag-rapture ay kasama ko sa langit. Hari manawa ng lahat ng nagsasabing ako'y Baptist ay nakaranas talaga ng ganap na kaligtasan at naipanganak sa Espiritu. Umaasa ako. Pwede mo kong beltahan. Baka, pastor, kay sasabi-sabi, ikaw iwan at kami ang dala. Pwede. Pero makikita sa bunga ang tunay na ligtas. Hilaw na pagpapahayag ng iyong pananampalataya na ikaw ay tumanggap kay Jesus. Hilaw.
Ang tunay na tumanggap sa Panginoong Yesus ay nangagsising puso sa kanyang mga kasalanan at pinagkalooban ng Diyos ng totoong pananampalatayang nagliligtas at nagbabago ng kanyang buhay, na ang pinakaobheto o layunin kung bakit ka iniligtas at hindi ka agad dinala sa langit ay maisapamuhay mo ang iyong tagapagligtas sa araw-araw ng iyong buhay. 2 Korinto 5:17. Datapwat ang lahat ng na kay Kristo ay bagong nilalang. Ang dating buhay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Kung walang nakikitang pagbabago ng ugali, buhay mo, at hindi masilayan si Kristo sa buhay mo, ikaw ay nagpapangga. Hindi ka tunay na anak ng Diyos. Hello? Pastor, sabi ng Biblia, wag kang humatol upang ikaw ay wag hatulan. Hindi hatulan mo ako. Amen. Pero may pangalawa din paliwanag sa paghatol. Hatulan mo sila ayon sa katotohanan. Nabasa niyo ba sa Bible yon? Judge them according to righteous judgment. Tatay in English ko, yung Tagalog. Maaari tayong makahatol at sabi ng Biblia, ang ihahatol mo sa kanila ay ang aking mga salita. Kapag ang buhay ng 500 miyembrong nabautismuhang sumakay sa ating barko ay hindi ko nakikita ang buhay ni Kristo, palulubugin mo ang simbahang ito sapagkat pinapasok mo ang baha at tubig ng sanglibutan. Ang karagatang sistema ay lumangoy sa loob ng ating barko. Nakikinig ba kayo? Hello? Hello? So, klaro na ang aking paliwanag. May mabilis akong pagpapaliwanag sa inyo at tapos na tayo ng 10:35. Ngayon ay 10:30. Sa 500 kong miyembrong sakay sa barko ng Baptist, marami diyan mga kapatid ay lumangoy papasok sa loob ng ating barko. Ang baha at tubig at sistema ng sanlibutan ay nakapasok sa ating barko. Opo, doon papasok ang katuturang mixed multitude. Hindi lahat ay puro. Ang iba dyan ay pakawala din ng dyablo. Katulad ng taniman ng trigo, nung lumago mga kapatid at nakatapos ang Panginoon magtanim at nagpahem ang alagad. At nung bisitahin ang mga alagad at kanilang gagamasan, sabi, Panginoon, may nagtanim ng ibang binhi. At sabi niya, ito'y paniranda mo. Sabi ng Panginoon, huwag niyong galawin. Huwag niyong galawin sapagkat ang dyablo ang nagtanim sa kalagitnaan ng parang ng Diyos upang magkaroon ng paniranda mo. Therefore, hindi lahat ng miyembro sa simbahan ay trigo. Ang iba dyan ay paniranda mo. At kung paniranda mo, ang nagtanim dyan ay hindi si Jesucristo, kundi ang dyablo. Hello? Siyasatin mo ang iyong sarili. Unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 3. Pakibasa. Siyasatin mo ang iyong sarili kung ikaw ay nasa pananampalatayang ha. Basahin natin. Dali. Kakaunti ng oras. Sapagat ibinigay. Ayun, sige, diretso. Sabagat ibinigay sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. Verse 4, sabi ng Biblia, go! At siya inilibing at siya ay muling binuhay at nang ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Next, verse 5, at siya ay napakita kay Cephas at saka sa 12. Verse 6, ang sabi ng Biblia, pagkatapos ay napakita sa mahigit 500 kapatid. Verse 1, umpisa natin sa verse 1 mga kapatid. Ang sabi po dyan, naku, verse 1, na ngayon pinatatalas ko sa inyo mga kapatid ang Ebanghelyo. Si Kristo namatay, nalibing, nabuhay, namubuli ayon sa kasulatan na sa inyo ay aking ipinangaral na inyo namang tinanggap na siya namang inyong pinananatilihan. Verse 2, bakit hindi ka makapanatili, hindi ka makapamuhay ng ayon kay Kristo, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ng salitang ipinangaral ko sa inyo, malibang.
na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Therefore, may fake na Baptist. Therefore, may baha mula sa karagatan ng sistema ng mga tao sa sanglibutan ang lumangoy pumasok sa barko ng Diyos. Hello? Kayo na magbabasa. Alam niyo po ba, sa 500 natin miyembro, ay iba't iba ang nakikita kong ugali. 500 ang mga miyembro, nakikita kong iba't ibang ugali, hindi ugali ni Kristo. Pero nag-aangking siya iligtas. Una, ang ugali, mga kapatid, ng baklasado. Pag sinabing baklasado, nagalit, umayaw, natisod, nang damay pa, binaklas ang ibang mga miyembro. Nasaan yan? Mga Gawa 20. Huwag nyo nang hanapin, nandoon yun. Nasaan yan? Mga Gawa Kapitulo 7. Huwag nyo nang hanapin, nandoon yun. Pangalawa, na masamang ugali, ang tinatawag na ugali ng baklisado. Ibig sabihin, nag-backslide, nang lumaypay, lumayo, nagtambo, nainip sa buhay. Wala na sa sirkulasyon ng pananampalataya. Basahin nyo sa Acts chapter 7, verse 39. Tingnan ninyo. Acts, verse 39 of chapter 7. To whom, sa magitan naman ito'y, to whom our fathers would not obey. Bakit hindi ka nasunod? Backslider ka. Sa kanya'y ayaw magsitalima ng mga miyembro kahit na mga nauna pang mga miyembro, mga magulang. Kundi siya'y kanilang itinakwil. Galit ka kay Moses na pastor at sa kanilang mga puso'y nangabalik sa Ehipto, nag-backslide. Nasa simbahan, pero ang puso ay nasa sanglibutan. Baklisado at baklasado. Nandiyan po ba kayo? Next, batikusado. Meron tayong miyembro sa 500 na magaling mambatikos. Acts chapter 7, verse 28. Mambabatikos at mang-uusig. Ang alam ko, ang tunay na anak ng Diyos siya ang inuusig, hindi nang uusig. Amen. Right. Ang sabi rito, ibig mo bagang ako'y patayin mo na gaya ng pagpatay mo kahapon sa Ehipsyo? Next, mga kapatid, yung tinatawag na ugali ng mga Baptist, ang tinatawag na, handa po kayo, bastardo. Ano po ba ang bastardo? Alam natin, anak sa laban. Sa labas. Hindi born again. Not belong to the family of God. Hindi totoo sa kanya ang John 3, 1-7. Hindi totoo sa kanya ang John chapter 1, verse 1-12. Hindi na ipanganak at hindi kabilang sa pamilya ng Diyos. Hindi totoo sa kanya ang Roma 8:30, 16 hanggang 17. In other words, bastardo, fake, anak sa labas. Nasaan po yan? Acts chapter 7, verse 41. No, verse 51. Tingnan niyo yung bastardo. Tingnan nyo ha, Acts 7:51. Kasi gusto nyo Tagalog, kaya nagtatagal tayo. Pero kung English yan, dire-diretso ako. Say amen. Amen. Tsagain nyo na alang-alang sa iba para lahat makaintindi. Amen. Amen. Kayong matitigas ang ulo at hindi tuli ang puso't mga tainga. Kayo'y laging nagsisisalangsang sa Espiritu. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga magulang, may ginaya kayo ay gayon din naman ang ginagawa nyo. Mas malakas ang impluensya ng mga bastardo.
70 ang choir member, wala isang natira't nagligawan sila at nagrebelde sa simbahan ng palihim at naghamak pa ng iba. Mga bastardo, hindi ako naniniwalang ligtas at palangit ang mga taong walang giliw at walang pagmamahal sa Panginoong Hesukristo at matigas ang ulo at matigas ang liig at pinuspos ang kanilang mga tenga na laging sumasalangsang sa salita ng Diyos at sa banal na Espiritu. Hello? May ebidensya ako. Bastardo, unsaved, please, maligtas ka nawa, maging totoo ka, siyasatin mo iyong sarili. Mga miyembro, ito pa, na ugali sa loob ng ating simbahan, barumbado, aray. Sino yung mga barumbado? Acts chapter 7, verse 52. Alin sa mga propeta ang hindi ninyo, modern day, alin sa mga pastor ang hindi ninyo pinag-uusig ng inyong mga magulang? At kanilang pinatay ang nangagpahayag ng una ng pagdating ng matuwid na ito, si Jesus. Inihahanda ang mga tao, nag-aral ng mga propeta, darating ang Holy One of Israel. Nasa Kanya'y kayo ngayon ay nangaging mga tagapagkanulo at mamamatay tao. Sinong pinatay nila? Mga propeta. Saved ba yan? Makinig. Ituturing mo bang ligtas ang isang taong mamamatay, pastor? Come on! Meron bang pagsisising puso? Sa dami naman na pwede mong maging kababag, si Satanas, ang mga demonyo, ang mga duwende, ang mga kambo ng kadiliman at ang sistema ng sanlibutan. Pwede mong maging kababag, si pastor pa ang napili mong kababag. Saved ba yan? Kayo na ang magsabi. Aba, kung ako'y makikipagsuntukan dun sa ring dahil doon ay may premyo, huwag kayong makipagbasag ulo sa kalye. Masasaktan ka lamang ay wala ka naman tatanggaping gantimpala. Fight a good fight of faith. Manapay ipaglaban ninyo ang pananampalatayang minsan ninyong tinanggap sa mga banal. Hindi yung nagturo sa inyo ng pananampalataya at mabuting asal ang magiging kalaban ninyo. Hello? Pastor, hindi ka naman ang pinapatay. Sino man ang napuot sa kanyang pastor at nagalit at nagtanim ng sama ng loob ay mamamatay tao. Santiago. Yan ang sinasabi ng Biblia, Kiko. Hello? Naintindihan nyo ga? Dapat nga ako'y mamahalin nyo Dapat nga kapag inaayos kayo, kung kayo may tinatamaan ay hindi kayo naagak, aray, pinatamaan ako, hindi na ako sisimba. Tapos i-chichismis siya sa katabi. Ang pastor na yun, wala nang ginawa kundi magpatama. Abay, anong gusto mo sa basketball player? Pasala? Mga kapatid, si Stephen Curry na MVP, tsaka si Michael Jordan go dahil laging shoot. Ang preaching ay hindi dapat sablay, dapat laging tumpak, laging tumbok, laging eksakto. Pag sumargo sa Efren Bata, gusto mo shoot. Pag ikaw ay namumunan at gusto mo tutubo, shoot. Amen. Pag ikaw'y umibigay, sinagot ka, I love you, mahal mo ka rin ako. Ayun, nagkasundo kayo, shoot. Tayo kay pasalahan dito. No, patamaan tayo dito. At kung tinatamaan ka at anak ka ng Diyos, hindi nga tayo perfecto, magpapaayos tayo sa Panginoon. Hindi ang aayusin mo salita ng Diyos, ang aayusin mo ang ugali mo. Hello? Ay, minsan ay napakabaron bago'y matapang pa sa pastor Verse 54. Sabi dito, pinatay yung mga propeta, 53. Kayo na nagsitanggap ng kaususan ayon sa pangangasiwa ng mga anghel at hindi ninyo, ang dami namang alam ng aking miyembro ang dami. Kaso yung bandang dulo, sabi ni Kiko sa kanyang tanong, advance. Basihan ba ng espiritual ang lagi nasa simbahan? Sagot, hindi. Basihan ba ng espiritual na laging nag-aaral ng salita ng Diyos? Hindi. Alin sa dalawang ito, walang basihan. Ang basihan, ginaganap.
ang napakinggang salita ng Diyos. Hello? 54. Tingnan nyo mga kapatid, ang sabi ng Banal na Kasulatan. Nang marinig nga nila ng mga barumbado ang pangangaral ni Esteban, ay nangasugatan sila sa puso. At sila'y, tingnan nyo mga barumbado, pinagngalitan nila ang kanilang mga ngipin sa pagkagigil. 55. Datapwat siya, si Esteban ay puspos ng Banal na Espiritu ay hindi apektado sa reaction ng mga miyembro. Puspos siya ng Banal na Espiritu at ako'y ni isang walang kinatatakutang miyembro o ako'y masisindak sa inyo. Kahit nga si Junjun na karatistang black belter ay napagsasabihan ko na dating mamamatay tao ay ikaw naman ay guyang pala ang napatay, gusto mo ako'y mahintakutan sa iyo. Hello? Ibinalibag na ng Panginoon ang buhay ko sa maraming mga pagsubok, buhay pa rin. At sa tingin ko, hindi pa ihintulot ng Diyos na ako'y mamatay sa kamay ng mga miyembro. Hello? Hindi ko gustong ako'y manatiling pastor ng mga miyembrong barumbado. Tingnan niyo mga kapatid sa verse 56, gaano kalala itong mga barumbadong ito? Sa patuloy na pangangaral nitong si Esteban ay nagalit sila sa verse 57. Datapwat sila'y, yung mga barumbado, nagsigawan ng malakas na tinig at nangagtakip ng kanilang mga tenga. Ayan. Barumbado ba yung nagpipreach ako nagtatakip ka ng tenga? Oo. Barumbado ba yung ako'y nakaharap sa iyo, nakikinig ka, hindi ka naman nakakakinig sa akin? Oo, barumbado ka. Hindi tama ang puso mo. Halimbawa, si Utoy ay anak ko. At ako'y may gustong sabihin at payuhan ka. Gusto niyo ba na habang ikay dali ng sabi, ikay patingin-tingin kung saan-saan, tumingin ka sa akin para maintindihan mo ko. Kabastusan yun. Intindihin niyo ako? Na ako'y nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos, pauli-uli kayo. Nakaka-istorbo kayo sa iba. Patulog-tulog. At palinga-linga. At hindi kayo nakatingin sa akin. Yun ay trabaho ng di umano'y baptist na barumbado. Datapwat sila'y nagsigawan ng malakas na tinig at nangagtaka. Ayaw nilang pakinggan ang kanilang tenga at sila'y nangagkaisang siya'y pinatay o dinaluhong. Barumbado. Ay, pastor, hindi pa nangyayari dito. Malapit na. Kung hindi ka magbabago, baka bumagsak ako sa kamay mo. Hindi kinakailangan dumanak ang dugo ang mamatay ako sa sama ng loob na hindi ko nakikita si Kristo. Hindi ako masaya sa buhay mo. Hindi ko makita talaga ang Panginoon sa buhay mo. Hello? Sea swims into the ship. Kaya nga ang bawat kaharian ni Eliezer ay nilalagyan ng malalaking pader katulad ng Great Wall of China, Berlin Wall, North and South Korea, Intramuros, para yung kampamento ay maging matibay at ma-preserve ang mga tao at maging maayos ang buhay. Pero pag nakapasok nga kapatid ang ganitong mga pag-uugali sa loob ng ating simbahan, hawa-hawa, damay-damay, nakokopya, sabi diyan talagang laging inulit, gaya ng ginagawa ng inyong mga magulang.
Paliban-liban ka, gagayanin niya ng anak mo. Magnanakaw ka, gagayanin niya ng anak mo. Suwail ka, gagayanin niya ng anak mo. Hindi ka tapat, hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka mapanalanginin, hindi ka seryoso kay Jesus, gagayanin niya ng anak mo. At ipagmamayabong mo naman na, kung ako naman wala na sa church na yan, ako naman mayaman, at pagka naman ako yung nawala sa simbahan yan, magdurusan man sa simbahan na yan, subukan mo. Kung ang kwento ng buhay, mananalo ka sa ganyang asal. Hindi nga. Alam nyo, isa lang ang nakita kong ugali na maganda. Brilyantado. I want to see members who are brilliant. Na kahit hatawin ng maso, hindi nadudurog. Kahit ilagay sa apoy, hindi natutunaw, lalo pang kumikinang. Habang tumatagal ang brilyante, mga kapatid, ay lalong nagmamahal ang kanyang presyo. That's the nature o katangian ng isang miyembrong brilyantodo. Yung talagang buhos at totoo, malapit nang dumating ang Panginoon Kristo, hindi na ito panahon para tayo pumasok sa isang playground ng simbahan na parang tayo nakikipaglandian at nakikipaglaro sa Diyos. I really want to see true workers, true worshipers, true prayer warriors, true Christian with the image of Christ, true with the Word of God, true in passion sa kaluluwa ng tao, worshiping the Lord in spirit and in truth. Dito po sa Acts chapter 7, babagit ako sa inyo ng ilang mga halimbawa ng brilyantodo. Number 1, si Stephen. Sabi po dyan, habang kanilang binabatikos at binabarado at ikangay binuburdado ng mga taong ito ang buhay ni Stephen na nag-aakusa ng kasinungalingan. Habang kanilang ginagawang bayado, sinusuhulan ang mga tao para magsinungaling laban kay Stephen. Nandyan ba kayo? Habang sila mga kapatid ay ikangay batikusado, ay merong kumikinang sa gitna ng ganyang mga asal. Verse 15 of chapter 6. Verse 15 of chapter 6. At ang lahat ng nangaupo sa Sanhedrin na nagsisititig kay Esteban ay kanilang nakita ang kanyang mukha na katulad ng mukha ng isang naninining. Brilliant. Dito nga, katagpo mo na ang Panginoong Yesus, ang itsura mo hindi maipaliwanag Para kang nakaamoy ng utot. Para kang nalugi. Ang dami mong kababag. Dapat tayo sa harapan ng Diyos ay masaya. Kumikinang mga kapatid ang pagiging malaanghel na hitsura. Next. Tingnan niyo po ang Acts chapter 7. Ng isang brilyantodo na totoo at subok kay Kristo. Acts chapter 7, verse 59. Ito mga barumbadong, mga miyembrong ito, at sabi diyan, at kanilang pinagbatuhan si Esteban binato. Ano ginagawa habang binabato siya? Na tumatawag sa pangalan ng Panginoon at nagsasabi, alam niyo kung sinong brilyan habang minamaso ng mga barumbado, habang pinapatay, tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus. When you are persecuted, a brilliant Christian can handle persecution by praying to God. Number 2, ang brilyantadong Kristiyano, ang laman ng panalangin ay hindi paghihiganti. Panginoon, tamaan sila lahat ng kidlat.
Alam mo panalangin nila? Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking Espiritu. Sunod. Verse 16. At siya'y nanikluhod. Alam mo, ang brilyanto ng Kristiyano, pag napapagtamaan ng preaching, naluhod sa altar para magpakumbaba. Hindi mayabang o nalaban sa salita ng Diyos. Huwag kang barumbado. Amen. Ayan ang brilyanto do. Naninikluhod sa Diyos. At sumisigaw ng malakas na tinig. Hindi nagmumura. Anong laman ng kanyang panalangin? Ipinarinig niya, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. Siya'y marunong magpatawad. Hindi mapag-akusa, mapag-usig, mapag-upasalat, mapagbintang, kundi siya'y marunong magpatawad. Yan ang kailangan nating klase ng miyembrong brilyantodo. At pagkasabi niya nito, nakatulog siya. Mahimbing na pagtulog pagkagising na sa langit. Hello? Are you a brilliant Christian? If you are, then majority of our members are dross. D-R-O-S-S, ibig sabihin putik at libag. Maraming mga brilyantadong Kristiyanong apektado at nababalutan ng libag ng ibang nakasalumuha mo. Magbibigay example ha. Pag Williard, umattend ka ng prayer meeting, maganda ang pinag-usapan at napakinggan. Highly spirited ka. You're blessed. Paglabas mo dyan, nakita mo, kapatid, hindi ka nag-attend ng church. Alam mo kung ano ang dross o libag? Alam, kung may sawa na sa atin ng prayer meeting, diyan naman sa simbahan natin ay may paborito. At saka ang pastor lagi diyan ay nagpapatama. At saka diyan ay pagkakahabagan niya mag-preach diyan. Dadaanin ka sa pakain. Yung mga libag na sinasabing ipaparating sa iyo. Kaya yung kakinangan mo, makinig. Hindi makita dahil nababalutan ka ng putik na dinala ng sanglibutan. At ang masakit nito, kung brilliant ka, tinatanggap mo kasi entertain mo. Kaya hawa-hawa ng libag sa loob. Hawa-hawa mga kapatid ang pagkalat ng putik sa loob ng ating simbahan. Lumangoy papasok ang baha ng kasalanan sa loob ng ating barko. At hindi mo na makita ang sinong may magandang halimbawa, nagkakaroon ng kakampi-kampi. Ang dati ang kinang mo, naapektado ka ng ibang tao. Kaya every time meron preaching ay pinapalis ka, nililinis ka. Sabi ng Biblia, pakabanalin mo ako sa iyong salita. Ang iyong salita ay katotohanan. Sabi ng Biblia, ang salita mo'y iingatan ko sa aking puso upang ako'y huwag magkasala laban sa iyo. Sabi ng Biblia, sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang sarili? Sa pagdinig doon sa iyong salita, O Panginoon, ang salita mo'y aking iingatan sa aking puso. Salita mo ay aking iingatan sa aking puso upang ako'y huwag magkasala laban sa iyo. May you maintain the glistening impact. English na naman. Tatagalogin ko. Naway mapanatili ninyo ang kaningningan ng dating ng buhay mo na talagang makikita si Kristo. Alam niyo, ang isang Kristiyanong maningning, nasa lupa pa, nakikita niya na si Jesus. Hindi lamang nasa lupa pa nakikita si Jesus sa iyo, kundi ikaw nasa lupa pa nakikita mo si Jesus. At sabi doon, si Esteban ay nakatayo at tumingin sa langit na nakikita niya ang Panginoong Jesus. Wala kang nakikitang kapangitan o masamang impluensya sa iyo dahil ang nag-penetrate sa iyo sa loob ng pagkatao mo ay ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Let me ask you a question. If you're a brilliant Christian, anong nakita mo ngayong umaga? Tumingin ka sa katabi mo. Baklasado ka ba? Barumbado ka ba? Barado ka ba? Batikusado ka ba?
Meron ba akong idadagdag? Pag hindi ka nakinig sa mensaheng ito, ng salita ng Diyos, katulad ni Stephen, alam na nakakatakot? Gusto niyo malaman kung na nakakatakot? Burado o baldado. Mamamatay ka nang walang pa-Jesus. Acts chapter 7. Tingnan niyo yung mga pinatay ng Panginoon. Ang iba ay natutulog na at ang iba ay baldado. Hindi makagalapay. Acts, mga kapatid. Verse 6. Acts chapter 7 verse 6. At ganito ang sanilita ng Diyos nang ang kanyang, makinig baptist, ang kanyang lahi ay makikipamayan sa ibang lupain, Egypt. At kanilang dadalhin sila sa, saan dadalhin? Aalipinin kayo sa kahirapan. At sila'y ano? Ano? Madali bang pahirapan ng Diyos ng 400 taong mahigit? Hindi. Verse 7. Tingnan niyo. At ang bansay sa kanilang aalipin ay aking hahatulan, sabi ng Panginoon, at pagkatapos nito ay magsisialis sila at paglilingkuran nila ako sa dakong ito. May nahanap ako dito, mga kapatid. Okay, you read verse 8. Verse 9. At ang mga patriarka ay nainggit kay Jose, ibinenta sa Ehipto, pero dahil sa brilyantado, ang Diyos ay nasa kanya. Yung mga brilliant na Christian, makinig, yun ang maghahango sa inyo sa pagkabarumbado at sa pagkabaldado. Verse 10. At siya'y iniligtas sa lahat ng kanyang kapigatian, at siya'y binigyan ng ikalulugod at karunungan sa harapan ni Paraon na hari sa Ehipto, at siya'y ginawang gobernador sa Ehipto at sa buong bahay niya. Nais ko po ng lahat ng mga miyembro ng simbahan ito ay maghusay na sa Diyos. Ang aking konklusyon ay ito. Sabi po ni Albert Einstein, stupidity knowing wrong, knowing the truth, and hearing the truth, and yet living in lies. Ang kamangmangan, Tatay Ruben, ang kahibangan,
Nalaman mo na ang katotohanan, ito yun. Narinig mo na ang katotohanan, ito yun. Binaliwala mo at isinapamuhay mo pa rin ang kasinungalingan. Pangalawang bahagi ng ating konklusyon. Tumigay sa akin. Patatayuin ko mga bata. Tayo, tayo. Tayo mga bata. Tayo, tayo. Mga bata lang ha. Bata pa rin kayo, kayo. Okay. Dami. Makinig sa akin. Alam niyo ba na may mga maling desisyon ng inyong mga magulang? Alam niyo ba na may mga maling ginawa ang inyong mga magulang? Huwag niyo nang gayanin. Ano? Ilalantad ko pa ba? O mag-amen na kayo mga magulang? Sabihin niyo sa anak niyo, huwag niyo kaming gayanin. Say amen. Amen. Sabihin niyo, mga anak, meron kaming desisyon sa aming buhay na mali. Huwag niyo kaming gagayanin. Tama ba yun? Kami ay hindi naging totoo kay Jesus, huwag niyo kaming gagayanin. Hindi kami naging tapat kay Jesus, huwag niyo kaming gagayanin. Maupo na kayo. Tayo lahat ng matatanda. Sa pagtayo ninyo, hindi pa kayo mamamatay. Tayo. Pag umupo, mamamatay. Hindi, pag tayo, tayo. Hindi lang. Basta pere. O sabihin natin, pere. Kayo naman ako. O, pakinggan nyo ito mga matatanda ha. Sabihin mo, aminado ako. Nasa sa barkong ito, may mga asal ako na hindi naging kalugod-lugod kay Hesukristo. At ngayon pa lang, nagsisisi ako dahil ayaw ko sundan ako ng mga anak ko sa maling halimbawa na ipinakita ko. Dagdagan, ayaw ko na susunod ako sa mga pinatay na at ang buhay ay baldado. Do you love your life? Do you love your family? Do you love this church? Don't let the sea of the world swim into the ship. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Sabi mo, huwag kang magsiayon sa sanlibutan, kundi humiwalay ka rito. Magbago kami ng pag-iisip, sapagkat nakita na naming maliwanag ang maraming burado, patay na, nang wala sa panahon. At maraming baldado, hindi makabangon, dapang-dapa sa buhay. Sa isang kakarampot na maling desisyon na hindi namin pagiging totoo sa iyo. O Lord, alam ko po na hindi mo kami pinapatuhan lahat ayon sa aming maling ginawa. Mahabagin ka, mapagpatawad. Ngunit kung sakaling sisir ka o Panginoon ang konsekwensya, nagmamakaawa kami na huwag mong ibubuhos ang lubos mong galit sa aking pamilya. Ako ang nagkamali ng desisyon, hayaan mong ibuhos mo sa aking ulo ang pananabutang ito, nang sa ganon ay hindi apektado ang kinabukasan ng aking pamilya. O hindi maapektuhang malunod ang iglesyang ito ng sistema ng bulok na sanlibutan. While the music is playing, O God, ang isang brilyantodo ay naninikluhod at nananalangin kay Jesus sa altar. Nakita ni Esteban si Jesus. At nagpapahayag, Panginoon, patawarin mo ang nagkasala sa akin at patawarin mo ako sa aking kasalanan. Ayusin mo ang buhay ko. I want to enjoy the blessings of heaven like Joseph experienced in Egypt. Like Abraham enjoyed the bountiful blessings when the Lord was delighted to him, pinagpala mo si Abraham
Pinagpala mo si Daniel, pinagpala mo si Jose, pinagpala mo si Esteban, pinagpala mo si Jesus, pinagpala mo si Pablo. Pawang mga magaganda at brilyantadong halimbawa ng kanilang pagkatao sa iyong harapan. Oh Lord God, tulungan niyo po maging katulad namin si Jesus. Would you like to come forward and kneel down? Admit of your shortcomings. Harangan natin mga kapatid ang posibleng pagpasok ng sistema ng sanglibutan, ang baha ng kasalanan, ang dross at ang putik na nakaka-impluensya sa iba, na matapos sila mapagpala ng salita, paglabas sa iba na naman ang maririnig, hindi galing sa sanglibutan, kundi galing sa masamang kasama. I confess and I humble myself, O God, I will not allow the sea to swim into the ship. Sige po, halika rito sa atin. Lumapit ka sa Panginoon. Manalangin ka. Paayos mo na ang buhay mo. Huwag nang tiyamba. Huwag nang pasakasaka. Get right with God. Sumuko ka sa Panginoon. Siya ang magiging kakampi mo sa lahat ng pagsubok. Siya ang iyong tagapagtanggol at abogado kapag ikaw ay nagkakamali. Huwag kang lalayo sa Kanya. Be happy with the Savior. Maging masaya ka kay Jesus. Lingin natin mga kapatid, manalangin this time. Si Brother David, halika rito sa unahan, tayo po yung magbukas sa panalangin. Tayo po ay manatiling nakayoko, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, ayaw po namin humantong ang aming buhay sa wala. At lahat ang ninanais ng bawat isa sa amin ay magkaroon ng kaaliwanan, katagumpayan, gagawin ng progress ang buhay namin. Ngunit sa mga densyon, sa mga hakbang namin na mali, na hindi namin pinag-isipan, hindi namin idinulog sa iyo, Panginoon, sa aming pagkalikod sa iyo, ito magdadala sa amin sa kapahamakan. Ngayon sa mensahe na aming napakinggan, nasa amin ang desisyon kung kami, Panginoon, ay mananatili sa aming mga kamalian. Papamuhay, Panginoon, na kami malayo sa iyo. Papamuhay ang buhay na hindi si Kristo ang nakasentro, ay ito magdadala sa amin sa kapahamakan. Kaya Panginoon, magkaroon nawa ng malinaw na pag-iisip ang mga kapatiran namin na ito, Panginoon. Hindi po sila bata para basta-bastahin ang pagdesisyon ng buhay, Panginoon. Sila ay meron ng wasnong gulang para makapili ng tama at mali. Nawa, yun ay nagkaroon na sila ng pagkatuto, nabigyan na Panginoon ng example na kung ano ang dapat sundin, gayanin, at lahat, Panginoon, ay kinuha namin sa iyong banal na salita. Walang may tanggi na, Panginoon, napakalinaw na sinasaad dito ang gumawa, sumunod, mahalin ka, ay magdadala ng pag-unlad. At ganoon din naman sa pagsuway, paglayo, pagtalikod, ito'y magdadala ng kapahamakan at kamalasan sa buhay. Dinadalangin ko po, muli, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, magkaroon naman tamang desisyon sa buhay, alisin niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na nagdadala sa amin sa kapahamakan. Ito po ang samot na langin, dinadalangin ko po ang aming pagkakaloob para sa aming special offering sa aming tagapagsalita. Siya ay nagpagal, sa Panginoon ay nagpuyat para sa mga mensahe na papangaral sa mga tupa ay hindi na kalabisan, Panginoon, na kami maghandog upang sulitan man, Panginoon, ang aming pastor na hirap upang kami mapakain ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, let's go to our division sa ating department. Let's enjoy the fellowship. Carolina, meron